So para po sa ating gospel text readings taken from the book of John chapter 16 verses 16 to 24. A little while and you will no longer see me, and again a little while and you will see me. Some of his disciples then said to one another, "What is this thing he is telling us? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me. And because I go to the Father," so they were saying, "What is that he says? A little while, we do not know what he is talking about." Jesus knew that they wished to question him, and he said to them, "Are you deliberating together about this, that I said a little while, and you will not see me, and again a little while you will see me? Truly, truly, I say to you, that you will weep and lament, but the world will rejoice, you will grieve, but your grief will be turned into joy. Whenever a woman is in labor, she has pain, because her hour has come. But when she gives birth to the child, she no longer remembers the anguish because of the joy that the child has been born into the world. Therefore, you too have grief now, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will take your joy away from you. In that day, you will not question me about anything. Truly, truly, I say to you, if you ask the Father for anything in my name, he will give it to you. Until now, you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be made full. This is the word of God for the people of God. Praise be to God for the reading of His word. Para po sa ating pagpapatuloy ng ating pong sermon series sa Book of John. Ang ating pong mensahe po sa araw nito ay ihatid po ng ating Deacon Ferdy na may pinamagatang From Sorrow to Joy, The Paradox of the Cross. So tinatawagan ko na po ang ating kapatid na Brother Ferdy. Samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na kami ay narito, Panginoon. Nagpapasalamat din po, Panginoon, sa pribilehiyo ng kaloob mo na ako yung gamitin magdala ng iyong mga salita, Panginoon. Dalayan ko, Diyos, Panginoon, ikaw na po sa akin ang magbigay ng knowledge and wisdom na maipahayag ang nais mo sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan lamang sa Jesus. Amen. Makakapuna po kayo. Ang title po ng mensahe dito ay From Sorrow to Joy, The Paradox of the Cross. Pero dito po sa akin, ang ginawa kong mensahe ay Joy that can never be taken away. Para po sa ating introduction, mga kapatid, may mga sandali sa buhay natin na tila hindi natin maintindihan ang ginagawa ng Diyos. Nananalangin tayo, ngunit tila walang sagot. Nagtitiwala tayo, ngunit tila lalong lumalala ang sitwasyon. Nananampala tayo sa Panginoon, ngunit minsan ang balik ay tila sakit, pagluha at pagkadismaya. Marahil may ilan pa rin sa atin ngayon ang nagtatanong, Panginoon, nasaan ka? Bakit mo hinayaan ito? Bakit parang tahimik ka sa panahong kailangan kita? Pero dito sa atin sa JCF, marahil alam na natin ang kasagutan base sa ating mga napag-aaralang mga Bible studies, lalo na sa sovereignty of God at sa providence na inyong napag-aralan. Pero sa iba, karamihan ganun pa rin ang tanong, maging ako man minsan. Ang totoo, hindi tayo ang unang nakaranas ng ganitong pakiramdam.
Dito po sa John chapter 16, naroon po ang mga alagad nakaupo kasama ng Panginoong Hesus sa upper room. 3 taon nilang sinundan ang Panginoon. Iniwan nila ang kanilang hanap buhay, mga pangarap at dating buhay upang sumunod sa Kanya. Naniwala silang Siya ang Mesiyas. Naniniwala silang Siya ang Hari. Ngunit ngayon, paulit-ulit nilang naririnig ang Panginoong Hesus na nagsasabing aalis Siya. Para po sa kanila, parang gumuho ang lahat ng kanilang inaasahan. Ang kanilang kinabukasan ay nabalot ng takot. Ang kanilang puso ay puno ng kalituhan. At sa gitna ng kanilang pagkalito, sinabi ng Panginoong Hesus, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At muli, kaunting panahon na lamang ay makikita ninyo ako. Hindi ito nila maunawaan. At kung tayo man ay naroon, maging tayo din, ay hindi natin mauunawaan. Ngunit may isang bagay na nais ituro ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at maging sa atin ngayon. Ang kalungkutan ng mananampalataya ay hindi kailanman ang huling kabanata ng kwento. Ang cross ay hindi ang wakas. Ang libingan ay hindi ang wakas. Ang luha ay hindi ang wakas. Ang paghihirap ay hindi ang wakas. Dahil para sa kabilang kay Kristo, laging may darating na umaga pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Laging may muling pagkabuhay pagkatapos ng cross. Laging may kagalakang pagkatapos ng pagluha. Ito ang dakilang katotohanang nais ipakita ng Panginoong Hesus dito po sa ating mga verses. Ang muling nabuhay na Kristo, ang pinagmumulan ng isang kagalakang hindi kayang agawin ng mundo. Maaring kunin ng mundo ang iyong mga pera, maaring kunin ng mundo ang iyong kalusugan, maaring kunin ng mundo ang iyong mga mahal sa buhay. Ngunit may isang bagay na hindi kailan maaagaw ng sinuman. Ang kagalakang nakaugat sa nabuhay na Panginoong Hesukristo. At yan po ang mensahe na nais natin pagnilayan at pag-aralan sa oras na to. Dito po sa ating mensahe, patuloy natin pinag-aralan ang mga huling tagubilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad bago siya dakpin at ipako sa cross. Last Friday, ibinahagi sa atin ng kapatid na John Paul ay itunuro ng Panginoong Hesus sa kanila ang tungkol sa Espiritu Santo na darating upang palakasin sila, upang ilantad sa mundo ang katotohanan tungkol sa kasalanan, katwiran at paghuhukom. Ngunit ngayon, tila binabago ng Panginoong Hesus ang direksyon ng kanyang pagtuturo. Nais niyang ihanda ang kanyang mga alagad sa mga pangyayaring malapit ng maganap. Ang kanyang kamatayan, paglilibing, at higit sa lahat, ang kanyang muling pagkabuhay. Ang pangunahing layunin ni Hesus ay hindi lamang ipaalam ang mga pangyayaring ito, kundi ipakita kung paano ang kanyang muling pagkabuhay ang magiging bukal ng kanilang kagalakan. Sa katunayan, ang tunay na kagalakan ng Kristiyano ay nakaugat sa isang katotohanang buhay si Kristo. Ulitin ko po. Ang tunay na kagalakan ng Kristiyano ay nakaugat sa isang katotohanang buhay si Kristo. Kung siya ay nanatiling sa libingan, wala tayong pag-asa. Ngunit dahil siya ay nabuhay na maguli, mayroon tayong pag-asa, katiyakan, at kagalakang hindi kayang agawin ng mundo. Makikita natin ang kagalakang ito sa 3 paraan. Una po, ay ang pag-asang darating ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Umaasa tayo
sa ating statement of faith na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pangalawang punto po, ang presensya ni Kristo ang pinagmumulan ng kagalakan. Pangatlo po, ang malayang paglapit sa Ama ay nagdudulot ng kagalakan. At ipong himayin tong mga kagalakan. Ang pag-asang darating ay nagbibigay kagalakan. Halimbawa natin dito ay, halimbawa tayong mga OFW. Minsan nakakaranas tayo ng hirap habang tayo narito. Nalulungkot, matinding kalungkutan minsan ang nararanasan natin. Ngunit pag naisip natin na pauwi na tayo, nabubuhayan tayo ng loob, nagagalak tayo na makita muli ang ating mga mahal sa buhay. Nang sabihin ng Panginoong Hesus, kaunting panahon na lamang ay hindi na ninyo ako makikita, at muli, kaunting panahon na lamang ay makikita ninyo ako. Dito na nalito ang mga alagad. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Hindi nila maunawaan kung bakit sinasabi ni Jesus na mawawala siya at pagkatapos ay makita nilang muli. Sa panahon natin ngayon na may Bible na, marahil alam na natin ang sagot. Alam na natin tumutukoy ito sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit isipin natin ang kalagayan ng mga alagad. Isipin po natin ang kalagayan nila. Hindi pa nila nakikita ang cross. Hindi pa nila naunawaan ang buong plano ng Diyos. At paulit-ulit na binabanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi nila lubos na maunawaan ang kahalagahan nito dahil hindi pa nila nauunawaan ang muling pagkabuhay. Ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay ay hindi maaaring paghiwalayin. Magkasama silang bumuo ng ebanghelyo. Kung walang kamatayan, walang pagtubos. At kung walang muling pagkabuhay, walang tagumpay. Kaya naman kahit nalilito ang kanyang mga alagad, ang layunin ni Jesus ay hindi upang lalo silang malito, kundi bigyan sila ng pag-asa. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus, oo, mawawala ako sa inyong paningin sa maikling panahon. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kwento. Makikita ninyo akong muli. At sa gitna ng nalalapit na kalungkutan, nagtatanim si Jesus ng binhi ng pag-asa. Ganito rin ang buhay ng mga Kristiyano ngayon. Maraming bagay ang nagpapabigat sa ating mga puso, mga pagsubok, sakit, kabiguan, pag-uusig at pagdadalamhati. Ngunit kapag ang ating tingin ay nakatuon lamang sa ating kasalukuyang mga pinagdadaanan, dito na minsan madali tayong mawalan ng lakas ng loob kung magduel tayo sa mga pagsubok at mawalan ng pag-asa. Kaya paulit-ulit tayong pinaalalahanan ng kasulatan na ang ating tunay na tahanan ay wala rito sa lupa, kundi nasa langit. Ang pag-asang iyon ang nagbibigay sa atin ng kagalakan kahit sa gitna ng pagdurusa. Pangalawa pong punto, ang presensya ni Kristo ang pinagmumulan ng kagalakan. Halimbawa natin dito yung isang bata na nasa ospital. Halimbawa lang may sakit siya na kailangan operahan. Matindi ang sakit ng isang bata, ngunit pag dumating na ang kanyang tatay o ang kanyang nanay, marahil hindi mawala ang sakit, bagkus nagkakaroon siya ng lakas ng loob at kaginhawaan dahil andyan ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam ni Jesus ang kalituhan ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya, kayo ay iiyak at magdadalamhati, ngunit ang iyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Hindi muna niya ipinaliwanag ang lahat ng detalye. Hindi muna niya inilatag ang buong plano. Sa halip, tinukoy niya ang kanilang magiging karanasan.
Darating ang panahon ng pagluha, darating ang panahon ng matinding kalungkutan, ngunit hindi iyon mananatili magpakailanman. May darating na kagalakan. Upang ipaliwanag ito, ginamit ni Jesus ang larawan ng isang babaeng nanganganak. Sa Genesis chapter 3 verse 16, ito po yung punishment ni Adan at Eva. Ang sabi doon, He told the woman, I'll greatly increase the pain of your labor during childbirth. It will be painful for you to bear a children. Ayon po sa World Health Organization, estimate that around 300,000 women globally died from pregnancy-related deaths noong 2017 pa lamang po yun. Around 800 HD ang namamatay sa panganganak. At dito sa latest data ng World Health Organization, approximately 260,000 women died during following pregnancy and childbirth sa 2023. Equivalent to 712 deaths each day. Or 1 death every 2 minutes. Yun po ang nakatalang record ng WHO sa namamatay sa panganganak. Kaya sa Genesis, hindi lamang po pala masakit, kundi talagang nakakamatay. Sa ngayon po, may mga technology na sinasabing painless ang panganganak. Di ko lang nga sure kasi di pa naman ako nanganak kung masakit ba talaga. At yung cesarean section na ewan ko, masakit ba? Nung ma-share ko lang nung manganak ang aking misis sa una naming anak kasi nandun ako sa loob. Makita mo talaga kung gaano ang nararamdaman niya kasi di siya makausap, nakasimangot, habang nandun siya naglilabor at nung may labas yung bata, talagang biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Bigla siyang nagsalita at kinausap na ako. Nung una, ayaw kong kausapin. Kaya doon palang maintindihan natin yung panganak ng isang ina ay talagang napakahirap. Magluwal ng bata. Kaya minsan pag nagagalit ang misis ko, sa mga anak ko talagang grabe kong pagalitan dahil sa kanyang hirap na pinagdaanan. Ang tanong po ay, bakit panganganak ang ginamit ng Panginoong Hesus? Ang panganganak ay larawan ng sorrow leading to glory. Hindi lamang ito simpleng ilustrasyon ng sakit na sinusundan ng saya. Ito rin ay larawan din ng redemptive history. Ang paraan ng Diyos upang dalhin ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagdurusa. Ganito po ang pattern na mababasa natin sa Biblia. Halimbawa natin dito si Joseph, sa napag-aralan natin sa sovereignty of God. Naging alipin muna siya bago siya naging tagapagligtas ng Egypt. At si David, ang pagtatago at pag-uusig muna bago siya maging hari. At ang Panginoong Hesus, krus muna bago ang korona. Maging ang mga mananampalataya, ang paghihirap muna bago ang kaluwalhatian. Sabi po sa Romans chapter 8, verse 17, kung tayo'y nakibahagi sa kanyang mga pagdurusa, makikibahagi rin tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ginamit din ni Jesus ang panganak dahil ang panganganak ay pinakamalinaw na larawan ng Ebanghelyo. May sakit bago ang kagalakan, may cross bago ang korona, may libingan bago ang muling pagkabuhay, may pagdurusa bago ang kaluwalhatian. At gaya ng isang ina na nakakalimot sa hirap dahil sa kagalakan ng bagong buhay, ganon din ang mga alagad nang makita nila ang nabuhay na Kristo. Kaya ang mensahe ng Panginoong Hesus ay hindi ganito, hindi kayo masasaktan. Hindi po yan ang mensahe ng Panginoon na hindi kayo masasaktan. Ang mensahe po niya ay
masasaktan kayo ng husto. Ngunit ang kagalakang ibibigay ko ay magiging mas dakila kaysa lahat ng sakit ng inyong pagdaraanan. Mga pag-aaralan natin to sa mga susunod dito po sa ating chapter 16 verse 33. Ang sabi po doon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Sa ibang salin po, tribulation ang ginamit doon. But take heart, I have overcome the world. Ganito rin po ang nangyari sa mga alagad. Ang sakit ng makita si Jesus na ipinako sa krus ay mapapalitan ng hindi may paliwanag na kagalakan kapag nakita nila siyang muling nabuhay. At ang sentro ng kanilang kagalakan ay hindi lamang sa pangyayari na muling pagkabuhay, kundi ang mismong presensya ng Diyos. Muli nila siyang makikita, muli nilang makakasamang Panginoon, at iyon ang pinakadakilang dahilan ng kanilang kagalakan. Sa katulad na paraan, ang pinakadakilang pag-asa nating mga Kristiyano ay hindi simple makarating sa langit. Ang pinakadakilang pag-asa natin ay makita si Kristo. Gaya sa ating statement of faith na physical return of Christ. Ang langit ay magiging maluwalhati hindi dahil sa mga gintong lansangan, kundi dahil naroon po ang Panginoon. At kapag tayo ay nasa kanyang harapan, lahat ng sakit at pagdurusa ng buhay na ito ay mawawalan ng bigat kung ihahambing sa kalulahatian ng kanyang presensya. Ang pangatlo po, ang malayang paglapit sa Ama ay nagdudulot ng kagalakan. Dito po sa verse 23 and 24. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, siya ay aakyat sa Ama. Hindi na siya makakasama ng mga alagad sa pisikal na paraan, ngunit hindi ibig sabihin ito na mawawalan sila ng kaugnayan sa Diyos. Sa kabaliktaran, magkakaroon sila ng mas malalim na pribilehiyo. Katulad ng isang anak ng isang hari o anak ng presidente. Malaya siyang makiusap sa kanyang ama. Pero ang ordinaryong mga tao, kailangan pa ng appointments, schedule, bago makausap ang presidente. Sinabi ni Jesus, anumang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hindi ito pangakong ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kagustuhan, lalo kung ito ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi rin ito lisensya upang gamitin ang panalangin para sa pansariling kagustuhan. Sa halip, itinuturo ng Panginoong Hesus na sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng direktang paglapit sa Ama. Dahil kay Kristo, hindi na tayo mga dayuhan. Hindi na tayo mga kaaway. Tayo ay mga anak na maaring lumapit ng may pagtitiwala sa trono ng biyaya. Sabi po sa Hebrews 4, chapter 6, verse 16, lumapit tayong may pagtitiwala sa trono ng biyaya. At sa Ephesians chapter 2 verse 18, sa pamamagitan niya ay may paglapit tayo sa Ama. Sa Romans chapter 5 verse 1 to 2, dahil sa pananampalataya ay mayroon tayong kapayapaan sa Diyos at paglapit sa biyaya. Ito po ang isang katotohanan nating madalas nating binabaliwala. Napakadaling rutina ang pananalangin. Ang tanong, madali nga bang manalangin? Madali nga bang manalangin? Kasi dito minsan nagtuturoan pa tayo sa pananalangin eh. Ngunit isipin natin to. Paano magiging posible para sa isang makasalanang tao katulad natin na makalapit sa banal na Diyos? Paano nga ba naging posible? Hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil si Kristo ang tagapamagitan. Sa kanyang dugo tayo nilinis, sa kanyang katwiran tayo tinanggap,
Sa kanyang pangalan tayo makakalapit sa Ama. At iyon mismo ay isang dakilang dahilan ng kagalakan. Para po sa ating conclusion, bilis lamang po tayo. Maraming bagay ang maaring magbigay ng pansamantalang saya sa mundo. Kalusugan, of course, kung healthy ka, masaya ka. Pera, lalo kung marami kayong kayamanan, masaya kayo syempre. At pamilya, lalo kung tahimik, nagkakaisa, syempre masaya kayo, di ba? At lalo kung matagumpay kayo sa yung trabaho o sa alinmang bagay na yung ginagawa. Dito minsan maligaya tayo. Ngunit ang lahat na nito ay maaring mawala ng isang iglap. Yan po ang katotohanan. Subalit may isang kagalakang hindi kayang agawin ni numan. Ito ang kagalakang nakaugat sa muling nabuhay na Kristo. Kagalakang bunga ng katiyakang makikita natin siyang muli. Kagalakan bunga ng kanyang presensya. Kagalakang bunga ng malayang paglapit sa Ama sa pamamagitan niya. Kaya't anuman ang pinagdaraanan natin ngayon, huwag natin iasa ang kaligayahan sa mga bagay na madaling mawala. Iasa natin ito sa Panginoong Hesus, sapagkat ang lahat ng bagay sa mundong ito ay maaaring mawala. Ngunit ang kagalakang nagmumula sa Kanya ay mananatili magpakailanman. Sabi po sa verse 22, makikita ko kayong muli at magagalak ang iyong puso at walang makakaagaw sa iyong kagalakan. Kaya ang tanong mga kapatid, saan nakasandal ang ating kagalakan ngayon? Saan nga ba nakasandal ang ating kagalakan sa mga panahon ngayon? Aminin po natin, madalas natin ikabit ang ating kaligayahan sa mga bagay na pansamantala. Masaya tayo kapag maayos ang kalusugan, kapag sapat ang pera, kapag maayos ang pamilya, o kapag maganda ang takbo ng buhay. Ngunit ano ang mangyayari kapag kinuha ng Diyos ang mga bagay na yon? Mananatili pa rin ba ang ating kagalakan? Ang mga alagad ay nawalan ng pag-asa nang makita nilang tila mawawala si Jesus. Ngunit natutuhan nila ang kanilang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa kanilang kalagayan, kundi sa kanilang nabuhay na Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid. Marahil may ilan dito dumaraan ng mabigat na pagsubok. Maraming may problemang pinansyal, may sakit, may alitan sa pamilya, o may tahimik na pagdurusang walang ibang nakakaalam. Ang tanong ay hindi kung gaano kabigat ang iyong dinadala. Ang tanong ay kanino ka kumakapit habang dinadala mo ito? Kanino ka kumakapit habang dinadala mo itong mga problemang ito, mga pagsubok na ito? Kung si Kristo ang iyong kayamanan, hindi kailanman magiging mahirap. Sabi dito. Kung si Kristo ang iyong pag-asa, hindi kailanman mawawalan ng pag-asa. Kung si Kristo ang iyong kagalakan, walang sino man at walang anumang pangyayari ang makakaagaw nito. Kaya ngayong araw, suriin po natin ng ating mga puso. Ang kagalakan ba natin ay nakaugat sa mga bagay na sa mundong ito o sa muling nabuhay na Panginoong Hesukristo? Lumapit po tayo sa Panginoong Hesukristo. Magtiwala tayo kay Kristo at mamuhay tayo para kay Kristo. At kapag dumating ang pagsubok ng buhay, alalahanin natin ang kanyang pangako. Makikita ko kayong muli at magagalak ang iyong puso at walang makakaagaw ng iyong kagalakan. Yan po ang napakagandang plano
ng Panginoong Hesus. Ito po ang hamon sa atin ngayon. Huwag natin hanapin ang ating kagalakan sa isang bagay na maaaring mawala. Hanapin natin ang ating kagalakan kay Kristo na hindi kailanman mawawala. Sa pagtatapos, mga kapatid, kung mawala man ngayong gabing ito o mawala ngayong araw na to ang iyong trabaho, ang iyong kalusugan at pera, o maging ang mga bagay na pinakamahalaga sa inyo, mayroon pa rin ba kayong dahilan upang magalak? Kung sagot po ay wala, marahil ang ating kagalakan ay nasa maling pundasyon. Ngunit kung si Kristo ang ating kayamanan, masasabi natin kasama ni Habakuk sa Habakuk chapter 3 verses 17 to 18, ang sabi po doon, bagamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit maantala ang pangmumunga ng ulebo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na namatay lahat ang mga tupa at mawala ang baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi nagagalak dahil sa maganda ang kalagayan. Nagagalak siya dahil buhay ang kanyang tagapagligtas. Si Kristo ay pinako sa krus. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay muling nabuhay. At dahil siya ay buhay, mayroon tayong kagalakang hindi kailanman maagaw. Purihin po ang Diyos.